everything is doing well. At meron akong good news. I finally landed the job. Itong work na to, kailangan ko mag-drive. It's kinda far. Sinet up ko yung likod ng ating sasakyan. Nilagyan ko ng 2 bins. At sa bins na yon, nakalagay mga camping gear. We are not going camping, but most of the time we're gonna try to cook at the back. And today I want to try if all the stuff that I brought is enough, kung okay na ba yung ating setup for cooking. Magluluto tayo, itatry natin kung mag-work ba yung ating setup. Kung may kulang, dadagdagan. Kung sobra, iiwanan natin kasi we have a very small space at the back. Kaya hindi pwedeng napakadaming dadalhin, yung mga basic lang. So for today, I'm looking for a spot to try our stuff out. The first thing that came into my mind is a Walmart parking lot. But let's see, kasi mas gusto ko yung medyo ano ba, nature. So ngayon nandito tayo sa isang park near my house, and I guess it's an okay spot, but parang masyadong maraming tao ah. It's a Monday, maraming tao. Kasi dito sa Amerika, mga tao rito mahilig sa parks, mahilig sa gym, kasi they try to work out. They try to hike, they try to walk, they try to be active, kasi nga too much work dito. If you don't give yourself time for this kind of activities, hindi mo magagawa. Matutulog ka lang maghapon, kakain ka lang nakakain ng unhealthy, kaya doon nagkakaroon ng problema. Tingin tayo ng iba pang spot. Kaya ako ginagawa to kasi para rin makatipid. Tsaka namimiss ko na rin kasi yung yung mag-camp ba, tsaka mag-hike. Yung nagluluto ka sa labas, tumatambay ka sa labas, you just let time pass by, nakaka-relax ka lang, chill ka lang. We've been driving for what, like over 15 minutes now. Lahat ng mga close by na spots na alam ko is matao. Okay guys, so nandito na tayo at nakahanap tayo ng spot na kung saan malilim. Gagawin natin, magkakape lang tayo. Kape muna, 3-in-1 dito. So dinala ko to, itong jet boil na to. Hindi to jet boil, fire maple, para magpainit tayo ng tubig. Kung isang cup lang naman, diba? Tubig. Ito lang yung dinadala, sport, spoon, tsaka fork, spork. Nakulo na agad. Sakto. Sarap. Pero talaga iniisip kong ano dito, kulang. Eh wala tayong lamesa dito.
Meron tayong platform dito na pwedeng hilain, di ba? Parang drawer sana. Doon tayo mag-prep ng lahat ng kailangan natin. Ngayon, magkape muna tayo. Okay, so nandito na ngayon tayo sa Walmart. Dito malapit sa bahay. And I'm looking for a spot where we can park and chill and cook and eat. But unfortunately, may mga truck na nakapark sa gusto kong spot. At ang lalaki nila. So I guess Walmart is a fail din. Ayan sila. Tuloy tayo, maghanap tayo ng ibang spot. Okay, so nakahanap tayo ng bagong spot. Dito lang tayo sa parking lot ng isang mall. Masyado na kasing dumami yung tao kanina, naging pack na yung parking space kasi daming dumating eh, mga hikers, mga bikers. Kaya inisip ko na umalis doon para makapag-relax naman tayo, di ba? Okay, so yung susubukan nating lutuin ngayon ay buldak. Ito yung spicy na ramen. Ayan siya, spicy ramen. Ito yung pinili kong lutuin kasi mabilis lang siya. At meron tayong itlog pang dagdag, diba? Dito meron tayong lutuan. Dinala ko to para matry natin. Kaya I think mas safe siya dito sa taas. First time ko gamitin tong butane na to. So maraming dumadaan, nakakailang, di ba? Pag di ka sanay. Ito yung sinasabi ko, na ang dami nating dala. Kaya nag-trial and error tayo kayo para makita natin kung kailangan ba natin talaga dalhin yung mga bagay na na hindi naman pala. Tubig. Oh, maganda to kung meron siyang pansukat, oh. 1, 2, 3, 4. So ang oras natin ay alas 11:15 ng umaga at almost lunch na. Medyo mainit na kaya dito tayo sa may lilim. Siguro hindi na ako maglalabas ng mga lamesa at saka dito. Lamesa at saka upuan kasi no need. Okay naman eh. So ang kailangan ko lang talaga dito ay lamesa. Yung bang parang drawer na lamesa. Ayan, kumukulong na. So natin yung noodles. Okay siya magluto dito sa loob, kaso iniisip ko kapag tagal, syempre sa dinami-dami ng lulutuin natin dito, eh mangangamoy pagkain na yung sasakyan natin, di ba? So yan yung mga bagay na tinitake note natin ngayon para sa next na lakad natin, alam na natin unti-unti, di ba? Kailangan natin ng sandok, sandok.
Noted na yun. Ito na natin. Takpan natin. Tapos ano, sandali na lang yan. Pero nakakailang pala, no? Parang kahit mag-isa ka, parang feeling mo may mga nakatingin sa'yo. As long as hindi ka siguro nakaka-istorbo, hindi ka nagkakalat, hindi ka yung maingay ba, siguro okay lang. Kasi sa tingin ko napansin na tayo eh. Kasi may security guard dyan kanina. Tumingin siya, tapos may mga dumaan sa likod natin, may mga tao. Pero parang dadaan lang sila, tapos okay na, di ba? Kaya tuloy lang tayo hanggat walang sumita sa atin. Eh, tuloy-tuloy lang. Init. Ano siya? Ako kasi ang gusto ko pagluto ng ano, mga noodles. Gusto ko yung medyo masabaw. Yung mga pansit-pansit na yan. Gusto ko masabaw sila. Kaya ito, kunti pa. Kaya na to. Tignan natin. Tayo magpimix-mix. Anong unang nilalagay ko rito? Ano? Nilalagay ako ng, hulaan nyo, yung itlog. Habang mainit siya, lagyan nyo ng itlog. Kasi maluluto niya yan eh. Na ganyan siya. Ganyan ginagawa ang ano, ang carbonara. Ganyan. Habang mainit pa, lagyan yung itlog. Tapos yung init ng noodles tsaka ano, siya mismo yung luluto sa itlog. Pero hindi siya luto as in buo-buo. Magiging ano siya, smooth. Lagyan natin yung kanyang powder. Tapos ako kung ano man yung mga nakalagay dito, lalagay ko na lahat para masarap. Pati itong ano, ito yung spicy sauce nya. Sarap nito. Lagay natin lahat. Spicy siya sa iba. Sa akin siguro mataas kasi yung tolerance ko sa ano, sa anghang, kaya nakakayanan ko. Ayun oh. Nakita nyo ba kung gaano kaano yan? Katik oh. Diba? Sarap. Oh, diba? Ito, importante rin to, lalagyan ng itlog oh. Yan, okay na to. Yan, alam nyo itong mga gamit na to, hindi pa to nagagamit. First time lang ngayon. Kasi nga gusto ko talagang subukan muna bago dalhin kung ano man yung mga kakailanganin, di ba? Pero ito talaga first time ko ginamit to dito. Eh, malamig na sila kaya balutin na natin yung ating propane ito. So ang dami kong dinala. Kaya gusto ko munang tansyahin yung ano, mga bagay kailangan nating dalhin para hindi tayo nag-over dala ba. Yung stove natin, mga butane, yung mga pans, pots, ito yung isa. Ito importante to para sa akin yung ano, fire maple, or pag may jet boil kayo. May jet boil ako dun eh, kasi ito yung mas maliit, malaki kasi yun. So ito yung mas ano sa akin, magandang dalhin. Tapos kasama na yung tangke nya rito. Tapos 1 liter yata to. Ito ano to, importante to, lalo pag nagmamadali kayo magpakulo. Yan, maganda yan. Lamesa na maliit, tsaka yung upuan, ibala ko sana ilagay dito sa ilalim ng puno. Sasakyan natin. Kaso wag na, kasi saglit lang naman tayo. At least ngayon ito pa pala, may extra akong container ng tubig
para kung kailangan mo mag-igib ng tubig, diba? Pero pag magtatagal siya sa kotse, huwag plastic. Kaya nilabas ko to kasi nga plastic siya. Naisip ko may mga malalaki akong ganito container na hydro flask or thermo flask. Yun na lang, kasi at least kahit maiwan yung tubig dyan, stainless siya. Ito kasi may mga microplastics na natutunaw lalo pag mainit. Dito sobrang init kapag uminit ang sasakyan, lalo pag iniwan mo sa parking na tirik ang araw. Sobra. Okay, dito sa loob na to, mayroon akong maliit na lamesa. Ito, lalagay mo siya sa manibela. Ayun oh, diba? Diba? Paandar natin yung mainit. Ay, sobrang init. Kain na. Tignan muna natin. Sarap. Napakasarap. Malasa. Lasang-lasang itlog. Wow, maanghang. Buti na lang tubig tayo. Alam niyo, iniisip ko pa kasi meron akong maliit na dun na refrigerator, tsaka meron akong power bank. Sa tingin nyo kailangan ba yun? Hindi na siguro, no? Kasi mabigat yun power bank at saka yung fridge magaan, kaso yung power bank mabigat siya. Tsaka wala naman tayong masyadong gamit doon except sa yung power bank pwede natin gamitin sa may rice cooker ako maliit dyan, next time papakita ko. At saka yung fridge, yun lang naman isasaksak doon Kayo ba, pag magka-car camping lang kayo ng saglit, kailangan nyo ba ng fridge at saka ng rice cooker kung meron naman na kayong stove, diba? Cooler na lang siguro para sa malamig na maliit na cooler. Kaya yun kailangan pa natin ng kailangan pa nating ma-experience para yung bang araw-araw, para alam natin kung ano ba talaga yung kailangan natin. Tsaka isa pa yung mga takip sa mga bintana, yung bang magbibigay sa'yo ng shade kapag katulad dito, mainit, diba? Nagilang siya ng takip. Nagawa ko na sila matagal na. Kasi dati ginagamit din naman namin tong sasakyan na to pang camping. So meron na ako ng mga yun, yung mga reflectors. Kinat ko lang siya, DIY lang, tapos sinukat ko sa bawat bintana. Pero at least ngayon alam na natin kung ano yung mga dadalhin natin sa susunod, tsaka kung ano yung mga iiwan. Okay, tara na. Nakakain na tayo. Alam na natin kung ano yung mga kailangan nating dalhin at saka yung mga kailangan iwan at saka ano pa yung kailangan idagdag. Okay guys, so this is it for this video. Salamat sa panonood and I'll see you on the next one.